beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang. I'm from Japan, kabayan. Aries, this reading is for you. Tingnan natin ang iyong November 4 to 9. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din. Sana nakakatama ng puso niyo mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is nasa baba ng video na to. This is a general reading kabayan Aries. Kunin mo lang sa'yo. Kuha tayo ng angel number mo. Kunin mo lang sa'yo at itapon ng hindi sa'yo. Maaring vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo o energy ng malapit sa puso mo. Maaring nangyayari or mangyayari pa lang. Wish come true. Use your own intuition, lawakan natin ating isipan. Uy, puro kawan, no? Diba, baka nakakita kayo ng mga number. Tapos, eto rin 1. O, diba? O, tapos, eto rin 1. O. May wish come true ka, starting over. Wish come true, spiritual awakening, it's up to you. Take it action. Well, ang arte ni ate, no? Sabihin, nasa sayo. Nasa sayo kung gusto mo mag-start ng new beginning sa buhay mo, no? Okay. Yes, yung iba dito is nagkakaroon na kayo ng awakening. It comes to yourself, no? Trabaho man yan, relationship man yan, sarili niyo man yan, spiritual growth man yan, ideas man yan, kung something. There's a new beginning, ganyan. Maybe dito is a personal development, no? Maaari nagkakaroon na ng development sa ibang aspeto ng buhay nyo. It comes sa sarili mo. Maaari na dito rin kayo sa you are prioritizing or you need na prioritize to create, no? Kasi this is a beginning and the awakening. To create again and yung pag-uumpisa ng mas more kang magkaroon ng development sa sarili mo. Kumbaga, kung may mga nagagawa kang mali, o may mga mali, o may mga hindi nagiging maganda in a part of you, no? It's time na i-priority mo na i-develop yun, na i-create mo yun in a new beginning in your life, no? And heading in the right direction, yan. Patungo sa tamang direksyon, diba? Hindi sa maling direksyon. You need or maaring iba ay ginagawa na. A new phase in religious or spiritual quiz. You're going through a spiritual awakening which can feel like the dark night on the soul. You're on the path of enlightenment on this. Yan. Yan, dito ka na sa enlightening, no? Pero, nasa sa'yo. It's up to you. Kung gagawin mo itong beginning na to. Diba? Kumaga, kailangan mo ng moderation, patience, flow, clarity. Kailangan talaga dito. Also, movement to. Take it action. And self-realization, no? Kailangan dito. Unconditional love. It is a time to put those long cherished ideas into action. Kumbaga, nagkakaroon ka na kasi ng more on ideas because you have an awakening, more ideas ang pumapasok ngayon sa buhay mo na gusto mong gawin. Either to your work, relationship, sarili, development, kung saan parte ng buhay mo yan, no? And then you will soon come into contact with the appropriate individual circumstances and resources. Eventually, you will experience joy, will grant new opportunities, trust in the process. Yun nga, kumbaga, it's up to you to make it happen. Yung sa pag-enlighten and awakening mo and focus and take it action sa mga idea na gusto mong gawin, handito naman daw yung sinasabi na yung mga individual o situation in life is iwanan mo man yan or baguhin yung mga decisions in life, kung para yan sa'yo, para sa'yo yan. Kukontakin ka yan, no? Kumbaga, darating yung mga nararapat na tao, nararapat na isang sitwasyon, nararapat para sa'yo, pero sinasabi dito na kailangan mong mag-action. Nasa sa'yo yun, di ba? Nasa sa'yo to. Nasa sa'yo personal mo na kasi to, no? Take it action, no? Hope, new beginning, fresh start, lifestyle. Yan, baguhin kung may mga maling nagkakaroon ng lifestyle in life, baguhin yon. Yan. Know your purpose, syempre, spiritual awakening. Kailangan alam mo yung purpose mo in life, di ba? Syempre, in a good way, no? And this is a call to action, to move forward. The sooner you get going, the sooner you will be accomplished what you set out to do.
Those with patience will eventually reap the reward of their perseverance. Nasa sayo nga ito. Kumbaga, i-accomplish yung mga dapat i-accomplish, action na yung mga dapat actionan. Alam mo, lahat nasa sayo na. Dito. Diba? If you are starting a new beginning in your life, syempre, your wish will come true. Syempre, 111 is also 4, diba? This is a time to focus to yourself, to idea, to structure yourself, na kailangan ng stability, diba? Wag lang manifest ng manifest, syempre, actionan din. Tingnan natin ang iyong energy, Aries. Energy ni Aries. Okay. Anong pwede kong maano dyan? Energy niyo? Eight of Pentacles. Ang energy mo ngayon is finish the unfinished. It's time to awake and start a new beginning in your life. Mag-give effort ka sa isang bagay to transform, no? Andito rin yung sinasabi rin dito na magpakatotoo sa sarili, no? Kailangan magpakatotoo sa sarili mo, and then wag mo rin linlangin yung sarili mo, andun din yun, no? And then wag mong dayahin yung sarili mo, sinasabi rin ito. You need to focus, hard work, give effort, na magkaroon ng katotohanan sa sarili, finish the unfinished, enlightenment, evaluate, and you need to learn from the past dito. Energy mo is more on enlightenment. Kaso, ang nakikita ko sa iba dito is parang maguguluhan kayo, no? Handito kayo sa kahit nakakakaroon ka ng enlightenment, hindi ka pa rin magpapakatotoo sa sarili mo. Yung iba sa inyo ha, hindi kayo lahat. Yan na nakikita ko. Pero ang sinasabi to, you need to commit, focus, and give effort to enlighten. No? Yan ang sinasabi. Huwag ka maguluhan. Yun nga sinasabi dito, ba? It's up to you. Meron kang spiritual awakening, pero it's up to you if you want to take it action. Pag nag-take it action ka, wish come true. Anong parating kay Aries? Anong parating kay Aries this week? Okay. Bigla akong napaganon ah. Ayan. The Lovers twice, oh. Ang parating sa'yo is, andito ka sa sitwasyon mo na, kasi ayaw mo may masaktan, no? Parang nakita ko na ito sa atin sa'yo. Ibig sabihin, walang nag-a-action, no? Okay. Well, nasa sa'yo yun. Andito ka sa, you have an options in life, no? Pero, andito kasi sa sitwasyon mo na ayaw mong may masaktan. Yan, parating sa'yo is pag-iwas sa mga tao dahil ayaw mong masaktan. Either to your lovers, sa iyong mga anak, o kaya sa iyong karelasyon, o sino man yan, kasama sa trabaho, no? Iiwas ka kasi ayaw mong masaktan. Kung dati is, ano ba to? Okay, ngayon naiintindihan ko na. Ibig sabihin, iiwas ka kasi ayaw mong masaktan. As long as kaya mong magsisinungaling kasi ayaw mong masaktan sila, no? Sa nakikita ko dito. Kahit magsisinungaling ka, wag lang silang masaktan at wag lang siyang masaktan. Yun ang nakikita ko dito. Iiwas ka daw. Kumaga, halimbawa, mayroon kang karelasyon, di ba? Iba kasi tinatakbo ng isip mo sa puso mo, sa nakita ko dito. Ang tinatakbo ng puso mo sa nakita ko dito, or vice versa tayo ha. Sa trabaho man ito, lovers man ito, friend man ito, o ano man tong aspeto ng buhay mo. Andito ka sa parte ng life mo. Nasaan ba ako? Nawala ako. Nawala ako sa sarili ko. Andito ka sa life mo na hindi ka magpapakatotoo. Kahit na kung ano yung tinatakbo ng puso mo, itatago mo yun. Hindi mo gagawin na hindi mo kahit na ano ba to?
kumbaga, inaasa mo eh. Gusto ko ganito, gusto ko ganyan. Diba? Gusto ko, kami, halimbawa sa relationship gusto ko, yun yung negosyo ko. Kaya gusto ko ito trabaho ko, ganyan. Kumbaga, andun yung nakita ko na hindi ka daw magpapakatotoo kasi ayaw mong masaktan. Yun nasa paligid mo. Or ayaw mong makasakit ng tao. Kaya magkakaroon sa'yo ng transformation. Ipapakita mo na you love this person, I like this person, I love my job, I love my situation, ganyan. Kahit na mismo, ikaw mismo sa sarili mo, nagsisinungaling ka na. Pero, iba yung utak sa puso. Iba yung takbo no. Magkaiba siya. No? Ang nakita ko sa dito. Kaya, ando ka sa pagkakaroon ng emotional. Magiging more on patient ka, mas more ka magkakaroon ng mga strategy, or mas more kang i-analyze yung isang sitwasyon. Kumbaga, maghihintay ka ng tamang panahon. Ganyan. You are patiently waiting for something na ano, na di ba, someday, maaring someday is yung inaasam ko na yon is mangyari, di ba? Ganun nakita ko. Halimbawa, you have a relationship o you have a work. Halimbawa, hindi ka aalis doon sa part na yon. Kahit na gustong gusto mo. Kaya, nakita ko yung pagsisinungaling at paglilinlang sa sarili. May sinasabi rin dito na pinag-uusapan, may mga chismis ako nakikita dito. Merong tao ako nakikita na overjudgment. Nagiging masungit, judgmental, may harassing ako nakikita sa iba, no? You need to trust your intuition. Tingnan natin ang dapat iwasan ni Aries. Ano nyo kung saan aspeto ng life nyo ito. Ano dapat iwasan ni Aries? Someone's hiding feelings. Meron kayong no? Iba dito may psychic abilities eh. Malakas. Iba dito, alam niyo ba yung iba is, ang lakas ng nila. Power. Ano yun, kili-kili power. Hindi. Ang lakas lang ng intuition. Kumbaga parang meron kayong you have a purpose in the world. Talaga ate the world? Oo, yung iba dito you have a purpose in the world. Ibig sabihin, merong nakalaan na isang bagay kayo na mission sa mundo. Yun na nakita ko. Bakit bakit yan? Dapat mo daw iwasan is yung maging masyado emotional. You need to trust to your intuition. Iwasan mo daw yung mapanghinaan ng loob, ganyan. Iwasan mo daw yung masiraan ng loob. It's more on patient. Sinasabi rin dito na huwag kang matakot na mag-start muli ng bagong beginning. Kasi, ang nakita ko sa'yo dito, mayroong isang sitwasyon sa'yo na nahuhold ka. Maaring dito nga pagsisinungaling, may isang sitwasyon sa'yo na nahuhold ka dito. Parang pinapakita mo na you're okay, but not okay. No? So, nakita ko dito. Andun din yung part na iba is nag-aalangan or pag-aalangan. Or may nakita akong pagdududa, maaring sa sarili mo or just a person dito na very emotional at nagdududa sa'yo. Yung pagkakaroon ng very emotional na kasi hindi mo nakamit ang isang bagay or hindi mo yung inaasa mo is hindi mo masunod o yung hinihintay mo is hindi makamit, no, iwasan mo yun. This is the time to start a new beginning of life, leap of faith, kailangan mo mag-press start, kailangan mo magtrust sa sarili mo, lumaya ka na, lakasan mo yung loob mo, ganyan. Mas more ka mag-focus ngayon in the way na pagbabago in life. Kailangan mo ngayon is manindigan sa sarili. No? Kailangan mo ngayon is protektahan yung sarili mo.
or yung nasa paligid mo sa buhay mo. No? Sa nakita ko dito. Kasi meron ako nakita dito na very defensive person. May nakita akong gano'n. Baka iba sa inyo, busy. No? Busy sa pag-iisip. Yan nakita ko sa iba. I-start nyo beginning ka daw. There's a hope. There's a hope naman talaga. No? Ako nakikita. Iwasan mo yung Tsaka it's more on magiging sensitive daw kayo ngayon. Siguro iba dito napaka-sensitive. Mas more kayo siguro iba dito is na more kayo napopokus sa emotions, no? May mga namimiss ba kayo? Parang may nakakamiss o may namimiss kayo? Tingnan natin, welcome sa love. Love, isa lahat Love to yourself, love to yourself, love to your loved ones, anak, pamilya. Kamusta po sa love si Aries? Ano yan? So, we have the 10-10, no? Oh, okay. When it comes to a love, andito yung sitwasyon, or vice versa tayo, andito yung isang sitwasyon na, meron kasi ako dito tao na nakikita na, alam mo yung isang sitwasyon na gusto niya ng independent. Yun. May tao dito na gusto ng independent, pero hindi siya makalabas doon sa isang sitwasyon na yun. It comes to a love, no? Handa yung para siyang nakulong sa isang sitwasyon na binibigay naman niya yung effort niya, yung focus niya, yung hard work niya dito, pero it's more on frustration. Alam mo yun, itong tao na to. Masyado siyang frustrate, no? Kontento naman siya. Kontento siya kung nasaan siya ngayon. Kontento siya. Pero ang hindi ko lang maintindihan sa kanya, bakit siya napoprostrate? Ang nakikita ko dito is siguro because of the promises, no? Sa nakita ko dito, because of the promises na kailangan niyang panghawakan. Pero, andito siya sa para siyang na-stuck, na-trap, para siyang na-corner, na parang hindi siya makawala kasi kailangan ko panindigan yung promise ko, ganyan. Kailangan kong magpakatatag, kailangan kong ibigay yung hard work at effort ko dito. Pero nasasaktan siya. Yan ang nakita ko dito when it comes itong taon na to. Kasi nandito siya sa sitwasyon na gusto niyang i-chase yung dreams niya, no? Pero hindi niya magawa. Bakit? Yun. Siguro na lang, dito tayo magpunta, no? Yun nga, this is a call to action to move forward. Ay, saan na ba yun? Oo, yan, take action ka na lang. Kung ano yung mas nakakagood sa'yo, yun na lang ang gawin mo. Diba? Pero ikaw pa rin kasi mag-action yun eh. Ikaw pa rin ang mag-trust ka sa intuition mo more. No? Sa nakita ko dito. Kung this is related from your work, ganun din. Kung it is related sa iyong relationship, ganun din. Or a friendship, or magulang, or kung ano man to, ha? I-connect mo sa sarili mo. Tingnan natin ang advice sa'yo. Universe, ano pong advice nyo kay Aries? Siguro yung nakikita ko dito, yung iba dito is related to sa mana. Siguro, ganon. Siguro hindi siya makaalis sa ngayon kasi may hinihintay siya na something, ganyan. Diba? Iba is a promises because of the promises. Then, tatlo yung 10 mo. Diba? Puro beginning ka, oh. Puro beginning ka. Meron ako matanda na nakikita.
Hindi ko alam kung sinusuportahan mo siya o relative mo siya o magulang mo siya o tinutulungan mo siya. Dati to. Okay, ang advice niya sa'yo is alagaan mo daw yung sarili mo, ganyan. Baguhin mo yung sarili mo. And then, heal yourself, no? Healing. Kumbaga, it's time to transform and be open sa nakita ko dito. Maalalahanin ka, no? Sa nakita ko dito. Kumbaga, dito rin yung kailangan mo daw na i-balance yung emotion mo dito, no? Balancing your emotion and then kumbaga, if you have struggling with something or mga problema or there's a burden, is you need to heal, no? Sinasabi to. This is a time to heal. This is a time na ayusin mo na yung sarili mo. This is a time to renew, transformation. You need to move on, no? And you need to start. Kaya merong isang sitwasyon sa'yo na kailangan mo nang i-end para magkaroon na ng kaayusan sa sarili mo. Para magkaroon na ng stability to your life. O ito isa sa trabaho, relationship, kaibigan, kung saan parte man ng buhay mo. Ngayon is kailangan ng pagsasaayos in life. May kailangan kang tapusin in your life. Halimbawa, wala akong trabaho, ate. O di mag-action ka. Diba? Eh di, alam mo naman wala kang trabaho, ba't hindi ka mag-action? O ate, kasi dalawa kasi yung pinagpipilian kong relationship or trabaho man yan. Mag-try ka sa intuition mo. Ano may gusto mo? Ano ba yung nararapat? Ano ba yung dapat? Diba? Ganun lang. Basta i-connect nyo sa ibang aspeto ng buhay nyo to, no? This is a time na transition, no? Dito sa sa iyong buhay ngayon. Healing, rebirth, no? Sa nakita ko dito. And then, create in a new you. Ganyan. In a good way, ha? In a good way, ha? Hindi in a bad way. Arigatou namaste, God bless.